Okay, ito ang abrihan na ito mga Biblia sa Genesis chapter 1. Genesis chapter 1 verse 1. Kaya ko ang basahon. Sa sinugdanan gimugna sa Dios ang langit ug ang yuta. In the beginning, God created the heaven and the earth. Sa niaging simana, ato ang gisusi ang kini nga bersikulo nga sa sinugdanan, giplano na sa Dios ang ato ang kaluwasan. Tungod kay sa sinugdanan nakita na sa Dios ang ato ang tawo mahulog yun sa sala. O karon ipadayon nato ni ang ato ang pagtuon sa Genesis chapter 1 verse 1. Nga kanus-a gibuhat sa Dios, gimugna sa Dios ang langit ug ang kalibutan sa sinugdanan. Ug kinsa ang nagmugna sa langit ug sa kalibutan? Ang Dios. Karon ilhon nato ang Dios, ang nature sa Ginoo, the nature of God. What is God like? O unsa ang ato ang Dios? Okay, ato ang basahon kaning ato ang Bible reading, dili mailhan nato kung ang nature sa Ginoo, ang nature sa Dios. Okay, ablihan nato ang ato ang Biblia sa Psalm 139. Psalm 139. Okay, sa Psalm 139 ato ang basahon, ako ang basahon. O Lord, Thou hast searched me. O Ginoo, Ikaw misusi kanako. Kakulbaan no? Nga ang Dios mosusi kanato. Susihon ta sa Ginoo. Iyahang wa gilipod-lipod. Susihon ta sa Ginoo sa ato ang kasing-kasing. Walay matago. Pagsusi sa Dios kanato, wala kitay ikadepensa sa ato ang kaugalingon. Tungod kay kita hubo diha sa iyang pananaw. Wala tay maitago maski gamay, maski tinaguan nato nga sala. O maski tinaguan nato nga kaayo. Kita na tanan sa Ginoo. Pero kani si David, kaning Psalm ni David, ingon siya diri na ko makuanda mapagtanto ang pagsalig ni David sa Dios. Grabe gid ang iyahang kasing-kasing para sa Ginoo, ang pagsalig niya sa Ginoo, ang iyahang gugma sa Ginoo. Nga siya mismo nakaingon nga, O Lord, Thou hast searched me and known me. No, kung moingon ta din sa Ginoo, Lord, susiha ko. Mo-action naman taga-kulba, no? Mahadlok ta ba, unsa kaya resulta sa ato human nga magsusi ang Dios kanato. Pagsusihon sa Dios ang ato ang mga kasing-kasing, basin ang mga butang nga dili nato gusto, mabuhat dayon nato. We are capable. We are able nga kanang makabuhat og mga butang nga dili nato gusto. Sama sa usa ka pastor na ingon siya nga dili niya gusto nga magbuhat og daotan, pero sa tinuod sa iyahang unod, kaya niya patyon ang iyahang inahan. That's because of flesh, no? Mga kung susihon ta sa Dios, kung muhangyo ta na sa Dios, gikinahanglan nga andam kita. Andam ang ato ang kasing-kasing, no? Kay inagsusi sa Dios sa ato ang kasing-kasing, basin dili nato magustuhan ug kinsa ta ug unsa ta. Ingon sa David diri, O Lord, Thou hast searched me and known me. Unsa kaya kita diha sa tubangan sa Ginoo? Nakaila ang Dios kanato. Kanang kung sakuan pa ba, pwede maulaw? Kanang mutabon ka sa imuhang naong ba nga Lord, ikaw nakaila kanako, kaulaw gyud. No? Ug nakaila kanako, wag gyud maayo. Way maayo kanato.
Yun sa diri, thou knowest my down sitting and mine uprising. Thou understandest my thought afar off. Ikaw nahibalo sa akong paglingkod ug sa akong pagtindog. Ikaw nasabot sa akong hunahuna sa halayo. Walay maski kinsa aning kalibutan nga nakasabot sa ato ang hunahuna. Maski kita na ay confusion sa ato ang hunahuna, apan nasayod ang Dios sa ato ang hunahuna. Ingon siya diri, thou compasseth my path and my lying down, and art acquainted with all my ways. Ikaw nagpalibot sa akong agianan ug sa akong paghigda, ug nasinati sa tanan nakong mga dalan. Nasinati sa tanan nakong mga dalan. Nasinati ang Dios sa tanan nimong mga dalan. Kung unsa imuhang gitahak, kung unsa ang imuhang gibuhat, kung unsa imuhang desisyon nga imuhang gibuhat diha sa imuhang kinabuhi. Nasayod ang Ginoo ana, nasayod ang Ginoo nga naay sa makadaghan nga panahon, wala nimo siya pilia. Nga sa kadaghan nga panahon, didto ta anang dalan nga dili makapahimaya kaniya. Ang Dios nakaila kanato. Dahubo kita sa iyahang pananaw, wala kita ikadepensa sa ato ang kaugalingon. Verse 4, for there is not a word, ingon pagid siya diri, and art acquainted with all my ways. Ug nasinati sa tanan akong mga dalan, nahunaon na to sa maski asa ta nag-adto. Kauban ang Ginoo, nag-uban siya, naa siya, ug nakita niya, ug nasayod siya, ug witness siya sa tanan natong gipang buhat, maayo man ug dili maayo. Siya ang pinaka-witness sa tanan nato nga mga binuhatan. For there is not a word in my tongue, but lo, O Lord, thou knowest it altogether. Kay walay usa ka pulong diha sa akong dila, apan tan-awa o Ginoo, ikaw nasayod niining tanan. Mulimod man kita apan ang Dios nasayod sa tanan. Wala pa man nato na nagawas sa ato ang bakba, nasayod na ang Dios sa pulo nga unsa may igawa sa ato ang bakba, tungod kay ang Dios nagalantaw sa ato ang kasing-kasing. Ug ang huna-huna nagagikan kana sa kasing-kasing, the thoughts of the heart. Mao nga ang kasing-kasing dili pud nato kini kasaligan, tungod kay mao kini ang malinlahon sa tanang butang sa tanang butang. For there is not a word in my tongue, but lo, O Lord, thou knowest it altogether. Kay walay usa ka pulong diha sa akong dila, apan tan-awa o Ginoo, ikaw nasayod niining tanan. Ikaw nagpalibot kanako sa luyo ug sa atubangan. Og mipatong sa imong kamot nganhi kanako. Ang maong kahibalo, kahibulungan kaayo alang kanako. Kini hataas ako dili makakabot ngadto niini. Asa ako moadto gikan sa imong espiritu, o asa ako mukagi gikan sa imong presensya. Kung ako musaka ngadto sa langit, ikaw atua didto. Kung ako maghimo sa akong higdaanan didto sa impyerno, tan-awa, ikaw atua didto. Kung ako magdala sa mga pako sa kabuntagon ug magpuyo sa kinatumyan nga mga bahin sa dagat, bisan didto ang imong kamot magtultol kanako, ug ang imong tuong kamot mukapot kanako. Kung ako mag-ingon sa siguro, ang kangit-ngit mutabon kanako, bisan ang kagabhion mahimong kahayag libot kanako. Kung anaa si Ginoong Hesukristo kanimo, adunay kahayag sa imuhang kinabuhi. Maski naapay kangit-ngit, naay kahayag sa imuhang kinabuhi. Oo,
Ang kangitngit wala nagatago gikan kanimo. Apan ang kangitngit nagadan-ag ingon sa adlaw. Ang kangitngit ug ang kahayag managsama kanimo kay ikaw miangkon sa akong kahiladman. Imong gitabunan ako didto sa taguangkan sa akong inahan. Ako midayeg kanimo kay ako sa makahadlok ug sa kahibulungan gihimo. Katingalahan ang imong mga buhat ug kana sa akong kalag nahibaluan pag-ayo. There is a verse nga, if I say surely the darkness shall cover me, even the night shall be light about me. Yet the darkness hideth not from thee, but the night shineth as the day. The darkness and the light are both alike to thee. Gabi man sa atoa, hayag man sa atoa, apan sa mata sa Dios klaro kaayo ta. Atong binahutan sa ngitngit, kita kayo niya. Ang binuhatan nato sa adlaw, kita kayo kaniya. Walay kalainan kaniya, ang ngitngit man o kahayag, kita kaayo niya ang tanan nato nga binuhatan. Mao nga kung kita makasala, kinahanglan nga ato ang pangayuan dayon og pasaylo. Tungod kay ang Dios mismo siya ang saksi sa ato ang pagbuhat sa maong sala. O ang balaan nga espiritu ato kanang napasubo. Siya nga anaa nagpuyo kanato, ang balaan nga espiritu nasubo sa diha nga kita nibuhat sa mga sala. Ang Ginoo gihuna-huna gid ta niya sa sinugdanan palangdaan. Sa pagmugna niya kanato sa tawo, iyahaw gihuna-huna ug asa i-plaster imong mata. May gani og i-plaster ang mata sa likod sa ulo no. Oh, unsa na gyud? Nya ang ato ang ilong wala gibaliktad. Salud tanan ang ulan, no? Oh. No? So, gihuna-huna gyud og maayo sa Dios ug unsaon na to pagplaster. Mo na niingon siya sa kuan sa diri sa verse 14, I will praise thee. Gimudayig kanimo si David nidayig gyud siya sa Dios. Ana siya, I will praise thee, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works, and that my soul knoweth right well. Sabi no, daygon gyud nato ang Dios. So may nalang gyud. No nga, wala na nga baliktad ang ato ang dalungan, wala gipangbutang sa atong agtang. Nung sa kay dagway tao. But sa sinugdanan, ingon ang Dios susama sa iyang mulagway. Oh, nindot gyud. Mao nga maski mura tag naog unggoy ay gyud sugot nga ingnon ka nga nagikan ka sa unggoy. Tungod ang diri mismo sa pulong sa Dios, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are thy works that my soul knoweth right well. Maayo kayo nga itong Ginoo. So my substance was not hid from thee when I was made in secret and curiously wrought in the lowest parts of the earth. Thine eyes did see my substance, yet being unperfect, and in thy book all my numbers were written, which in continuance were fashioned, when as yet there was none of them. Ang akong unod, wala natago gikan kanino. Sa diha nga ako gihimo diha sa tago, ug sa pagkamag-ambungon gibuhat didto sa pinakaubos nga mga bahin sa yuta. Ang imong mga mata nakakita sa akong unod, bisan ingon nga dili hingpit, ug diha sa imong basahon ang tanan nakong mga bahin sa lawas gisulat.
Nakalami anak no. Tanang bahin sa imuhang lawas gisulat nasayo gyud ang Ginoo nung sa tanang plastar sa atoang lawas nga diha sa pagpadayon gihulma sa diha nga wala pay usa kanila. Verse 17, pagkabililhon usab sa imong mga huna-huna ngari kanako. Kalami anak gihuna-huna gyud ta sa Ginoo. Aba nga mga anak niya. Wala ta gipasagdaan sa Ginoo. Gihuna-huna ta sa Ginoo. Asa o Dios pagkadako sa sumada nila. Nga dako kayo kung isumatotal nimo ang huna-huna sa Dios para sa imuhang kinabuhi. Dili na to makuan ba, dili na to maihap. Dako kaayo. Ingon sa 18, kung ako mo ihap kanila, sila mas daghan kaysa balas. Maski ang balas lang sa daplin sa dagat, no? Si Sis Anita dito gikan sa daplin sa dagat. No? Kung gisugdan pa niya tog ihap tong mga balas dito hantod karon di pa na siya kauli diri ba? No? Perting daghana. They are more in number than the sun. Sa daplin pa lang sa diha pa lang sa baybayon ang balas diha di na maihap. Kung unsa na lang apilo na tong ihap ang balas ilalom sa dagat. Kung apilo na to og ihap ang balas nga naa sa suba. Ug apilo na to og ihap ang balas nga naa sa ibabaw sa mountain. Naay balas sa ibabaw sa mountain? Wala? Naay balas sa ibabaw sa mountain. Pagsaka na kog Mount Apo, naa sila gitawag dito white sand. Gitawag nila Little Boracay. Kay puti ang balas dito. Oh, puti nga yellowish. No? Oh. So, ingon-an, makuan gani mo no, nga, ma-amaze ka ba sa kanang binuhat sa Ginoo nga, alam, maski di ay diri sa tumoy sa kuan, tumoy sa bungtod. Paglunok na tong kay Noah. Kay naagyud balas, makaingon gyud ka nga mis ibabaw na pa may balas din nagani balas ang disyerto na so dili na to katingalahan ang mga butang nga minugna sa Dios tungod kay ang iyahang kaalam, ang iyahang kahibalo grabe kataas no lisod tong karon apan ang kaalam nga iyang gihatag kanato ang kahibalo nga iyang gihatag kanato ang instructions nga iyang gihatag kanato nga mao kini ang Biblia is enough. It is a complete revelation aron kita makailaw kinsa siya. Nasa pagkabililhon usab sa imong mga huna-huna ngari kanako. Ang Dios naghuna-huna para kanimo nga ikaw dili ka maadto sa linaw nga kalayo. Ang Dios naghuna-huna para sa imuha ug sa ako ang kaluwasan. Ang Dios naghuna-huna para sa provision sa imuha mga panginahanglanon. Ang Dios naghuna-huna sa imuhang hangin nga imuhang imuhang ilanghap kada adlaw. Ang Dios naghuna-huna kanimo kung atoa pa lang na siyang kuan ihapon dili nato maihap. Kung ako mo ihap kanila sila mas daghan kaysa balas. Sa diha nga ako mumata, ako sa gihapon uban kanimo. Kalami ni ana, ang Dios nagauban kanunay kanimo. Naay safety diha sa Ginoo. Tungod kay siya nagauban sa kanunay diha kanimo. Ang balaan na espiritu kanunay nga anaa diha nagauban kanimo. Dili na kana mo biya sa diha nga ikaw nakadawat sa kaluwasan. Apan masubo ang balaan na espiritu sa diha nga kita magbuhat og sala. Dili kaya tan-awon sa Dios ang sala nga ato ang gibuhat. Muna nga giingnan ta sa Biblia ayaw ipasubo ang balaan nga espiritu. Verse 19. Sa siguro ikaw mopatay sa mga dautan o Dios
Busa pahawa gikan kanako kamong dugoon nga mga tawo. Kay sila sa dinautan nagsulti batok kanimo ug ang imong mga kaaway naggamit sa imong ngalan diha sa kawang. Mga dili nato gamiton ang pangalan sa Dios sa kawang. Ang uban maggamit sa pangalan sa Dios para sa kakawangan aron makakolekta og mga kwarta ug unsa pa diha nga pamaagi nila. Gamiton ang pangalan sa Dios aron sa ilahang kaugalingon nga benefits, interest nila. Ingon siya dito sa verse 22, ako nagdumot kanila uban sa hingpit nga pagdumot. Ako nag-isip kanila nga akong mga kaaway. Susiha ako. Kini grabe gid ang pagtuoan ni David sa Ginoo, no? Nga even siya niingon gid siya sa Ginoo, susiha ako o Dios. Kung ako musulti ani magduduha ko ba? Murag hadlok gyud dili jud ko mo og sulti ani no? Hangyo sa Ginoo. Makulbaan ko ba? Ma-reveal. I-reveal sa Ginoo diri sa akong kinabuhi ug unsa ko. Ngilad gyud ay kaayo tang pagkatao. Pag moingon ang Ginoo pag moingon ka nga susiha ako o Dios. Kaya nagkinahanglan kini og complete nga trust diha sa Ginoo. Lord, I trust you. Sa ako ang paghangyo kanimo nga ako imuhang susihon, I trust you, Lord. Ako makaila sa akong kaugalingon, ikaw nakaila sa ako ang kaugalingon, ikaw nakasusi sa ako ang kasing-kasing, ug ako makaila og unsa ko, na makauulaw ako. Susiha ako o Dios. It requires complete trust and faith diha sa Ginoo. Kay pag moingon ta sa Ginoo nga magpasusi ta sa iyaha, pangandam na lang daan sa imuhang kasing-kasing. Kay magsunod-sunod na ng mga pagsulay sa imong kinabuhi. Kay sa pagsulay sa kinabuhi, diha mailhan og kinsa ka, og unsa ka, og unsay kanang kaya nimo buhaton. Nga kulba kaayo siya nga kanang hangyo o pagampo diha sa Ginoo. Susiha ako o Dios. Pero si David, ang iyahang kasing-kasing, iyahang pagtuo diha sa Dios. Grabe gyud ni ingon gyud siya nga susiha ako o Dios. Mahadlok ko ani ba? Sa una ginakanta-kanta ra nako ni. Ayo-ayo ra jud na unig kanta-kanta nga kani nga mga kuan, scripture songs. Pero kung sa sige na kung kanta-kanta no, susihon jud da ikas Ginoo maski wala si mong kasing-kasing ba. Basta nagkanta lang. Nagkanta-kanta ko ingon ana, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Sige jud ko kanta ana sa una, grabe. Inang gaganahan kaayo ko sa melody ba. Sa dihang gisunod-sunuran gyud. No, sa makadaghan failure gyud ko ug makauulaw ako. Nang makulbaan gyud ko ani nga verse kung moingon ko ani. Kung imuha ning ikasing-kasing gyud, si David, grabe gyud ang iyang pagtuo sa Ginoo, iyang pagsalig diha sa Ginoo, nga maski siya niingon siya, Lord, kanang kung sa kuan pa siguro no, unsa man ang resulta Lord Ginoo gihapon tika. Unsa man ang resulta ani Lord, makabuhat man ko og dautan, makaila ko sa kuwa, pero salamat Lord, gi-reveal nimo og unsa ko nga klase nga tawo na ako'y kanang chance nga mausab nako ug mahimong pleasing ang ako ang kinabuhi diha kanimo. So, susiha ako o Dios ug hibaloi ang akong kasing-kasing hadlok kaayo gyud sa gyud. No? Grabe sa kahadlok. Pero butang nga angay natong pasalamatan diha sa Dios. Hadlok man pero ihatag nato ang atong pagsalig diha sa Dios.
hadlok man nga kita ma-failed, maulawan, mahatagan nato kapasipalaan ang pangalan sa Dios kani sa panahon nga susihon nata sa Ginoo pinaagi sa mga pagsulay. So many times ma-failed ta, but what is important is our contrite heart nga kanang mag-repent, mahinulsulon nga kasing-kasing. Susiha ako, O Dios, ug hibalui ang akong kasing-kasing. Sulayi ako ug hibalui ang akong mga panghuna-huna. Dubig sulayan gid ka sa Ginoo. No, kita mga hadlok gid ta gyud. Mahadlok ta tungod kay grabe, ang mga pagsulay kanang makuan ko ka ba kana bitaw makuan nimo nga kanang pure bigit imong intention sa Ginoo kanang naigay kanang pure nga intention sa iya habang sa iya sa imong pagpangalagad sa iya i-bless man ko nimo Lord o dili ikaw gyud ang akong Ginoo ana ba susama sa ko alagaran ta gyud ka kay angayan jud ka ana ba no nga sa mga pagsulay murag mauna siya ang kanang kalayo ba. Amen. Nga kanang ni try gyud sa atwa 7 times. Pero kuan hadlok lang siya. Dili po ka taga ng pagsulay kung dili mo kaya kay halimbawa lang wala pa ka nakaila sa Ginoo nisulayan ka mo ang uban nga dili ka na iya sa kanang paila sa ang Ginoo sa imong kinabuhi kung makaila nakadito ka ni sulayan kung genuine ba gid nimo ang paglove sa Kung na ay mga pagsulay po sa Dios, even nga kita nakaila na sa Dios, nangalagad na sa iyaha, na failed gyud Fail ka. gyapon fail. Tapos makapangayo gid gihapon tawag pasaylo diha kaniya. Kanang ulaw kay ba sa iyang atubangan. Kung ano gani siya ang imong purpose kanang gipangayo na nimo sa Ginoo Mm. kay gusto nimo nga pure gid imong intention sa iya kumbaga kanang kuan gid ba nga Lord kanang makahima kanang malipay ka sa akong kinabuhi murag ingon ana ba nga kanang Lord search me kuha ang mga butang nga kanang babag sa akong pagpangalagad kahinlui ang kasing-kasing kanang bitaw kanang ang ato magong goal gid dapat is mapa-smile na to ang Ginoo mahimaya siya kanang bitaw malipay siya ba ug dili siya atong goal nga sometimes biya kay ginadinay na to atong gusto no dili man kita ingana sa una atong pasensya pertirag yung mubua ana ba pero kanang may usahay ugot na gyud ka Lord dili pa gyud ako ano ba dili pa gyud ako kanang gusto na ako nga kanang ang word nimo is ma-apply pud ako sa akong kinabuhi ana ba Bitaw kay si Paul bitaw no nga maski sa iyang suffering, sa iyang infirmities nga mag-glorify ang Ginoo sa iyang kinabuhi. No. Daghan ta na nga failed. Amen. Kitang tanan na nga failed diha sa tubangan sa Dios. Walay perpekto. Kung perpekto imong pangalan, perpekto gid ka. No? So, kulba, kung magkuan man ta ani, kung iampo man nato ni sa Dios, kikinahanglan nga andamoy gid nato atong kasing-kasing. Kay i-purify gid ta sa Ginoo. Amen. Pinaagi ani nga mga pagsulay. Sa verse 24 ingon siya diri ug tan-awa kun adunay bay bisan unsa nga dautan nga dalan dinhi kanako. Grabe gid ang iyahang kanang pagsalig sa Dios. Amen. No ipatan-aw ipasusi pa gid niya kung naa bay kanang dautan nga dalan dinha kaniya. Ug tutuli ako diha sa dalan nga walay katapusan. Righteous Kalami. ang gusto. O maugid na ang gusto ni David. Ang gusto ni David is magpasusi siya sa Dios aron kining mga butanga nga mga imperfections nga naa sa iya, mga dross nga naa sa iyahang kasing-kasing, ma-pruning siya, ma-purified siya o diha siya mahimo siyang hingpit diha sa pagsubay sa dalan sa Dios. Amen. No? Manay kang kaning scripture song mo gud namo ni always dito sa Bible school ba. Ning verse 17, verse 18, 23 ug 24.
first time na ako ni siya nga nadunggan, ganahan kayo ko, grabe, sige ko kanta-kanta, sige ko kanta-kanta niya. Sulayan, bitaw, hilak-hilak doon. No? Dapat, kung hindi mo ang kanta, no? Oh, kay sa kanta, kung magkanta pa sa simbahan, o basta magkanta ta, mauna siya ang pinaka number 1 nga kita gapamakak sa Ginoo. Moing kag I surrender all, I surrender all. Gisurrender ba gid nimo ang tinatibok-an nimo? Bakak na. Mao nga sa ato ang pag-praise and worship diha sa Dios, susiho nato daan ang ato ang kasing-kasing. Mangayo tadaan og kapasayloan diha sa Dios sa tanan natong mga sala. Aron ang ngayon ta diha nga magdayeg sa iyahang pangalan sa iyahang atubangan. Ato aning kantahon ning 17, 18 po. Ayo sa good Lord kay nagsabay-sabay pa ang mga pagsulay, Lord. Na? Kantahon na mo kay kuan baka nang tudlo pud sa uban kung kinsa may mga nakadungog ni ini, no kanang gatudlo pud og Sunday school. Pwede pud ni siya mga scripture songs, mga gwapo gid ba ang mga scripture songs. Ikaw na ka ha, Psalm 139 verses 17, 18, 23, and 24. 17, 18, 23, and 24. Scripture song na siya. Ikanta na to. How precious also are thy thoughts unto me, O God. How great is the sum of them. If I should count them, they are more in number than the sand. When I awake, I am still with thee. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting. So nga to ang request diha sa Ginoo nga kita suluyan, kita susihon is for us na makaangkon sa maayong dalan. No? Nga kita malimpyuhan, matanggal kining mga dross sa ato ang kasing-kasing. Kung sa kuan pa, sa gold pa nga kanang mga jewelries, no, ato ang palimpyuhan ba? No, kay para matanggal tong mga unpleasant na sa mga pananaw sa tong mata. No? Ang silver, di ba mo, ito mo tarnish siya, palimpyuhan kay aron mas makita ang imuhang purpose. Ang kagwapo pod. Through testing, makuan gid mo masinati nimo ang presensya sa Ginoo. Yes. Masinati gid mo ang iyang gahom, ang iyang pag-uban, pagpandihok niya. Masinati gid nato kinsa siya o unsa siya. I-surrender sa iya ha. Yes. Surrender gid nato ang atong kinabuhi diha kaniya. Mo experience. So, mo na ato ang Bible reading la na apata sa ato ang Bible reading. Kanato gid ingon nga nasugdan ang the nature of God. Pero diri bitaw sa ato ang Bible reading, naa na diri ang nature sa Ginoo. Makakita siya, ang kita taniya tanan, makabalo siya. All-knowing. Okay? So, all-knowing. Ato ang hisgutan ang natural attributes of God. Natural attributes of God. So, pero sa Wednesday na nato na siya matakel. No? Kay taas ka, hapit na mahuman ang ato ang oras karon. Pero diri sa ato ang Bible reading, Psalm 139, kinahanglan nato diri ang pagsabot. No? Diri ma-introduce nato ang Ginoo, ang Dios sa Israel. Ug nagpasalamat ko nga kita nakaangkon sa kaluwasan nga gihatag
sa Dios. Amen. Salamat kay ko ana nga ang Dios sa Israel maupoy ato ang karang Amen. na ilhan nga Dios ug mao siya ang tinuod nga Dios, ang Amen. magmumugna nga Dios nga maoy nagmugna sa langit ug sa kalibutan sa sinugdanan nga sa wala Amen. pa ang sinugdanan anaa na siya. Amen. Na nagpuyo siya eternity. Ang ato ang aim aning ato ang pagtulun-an sa the nature of God, what is God like, kay aron nato masabtan ug mas mailhan pa nato ang Ginoo. Nga sa diha nga mailhan nato ang Ginoo, masabtan nato ang Ginoo, siya ato ang mahigugma. Ug sa diha nga ato ang mailhan ang Ginoo, masabtan nato siya, ato siyang higugmaon ug muobey ta sa iyahang kabubuton. Ang tawo anak ni siya gipakatawo ni nga sani kanang buta, no, spiritually blind ug wala sa fellowship sa Ginoo, separated from God, no, except lang kay Adan ug kay Eva sa una sa pagmugna kanila sila perpekto, walay sala, pero sa diha nga sila ni supak sa kabubuton sa Dios, ang sala ni sulod sa kalibutan ug ang bayad sa sala mao ang kamatayon, ang tanan nga nagsunod mauna kana we are born spiritually blind and out of fellowship with God. So we are separated from God. So how can man regain his spiritual sight and understanding of God? First, of course, by being born again. Ato anong hisgutan ugma paunsa nga kita ma-born again. And sa Wednesday. And then, unsaon nato nga masabtan ang nature sa Ginoo ug ang character sa Ginoo. Question, what is God like? So, atoan ang hisgutan kung unsa ang natural attributes sa Ginoo. Ihatag nako daan ang unom kabuo. First, God is omniscient. Amen. Second, God is omnipotence. Third, God is omnipresence. Fourth, God is eternal. Fifth, God is unchangeable. And sixth, God is Trinity. So there is a Psalm 139, kani nga mga natural attributes sa Ginoo na ana diri tanan ato ang nabasa kaganiha. No? Number 2 is omnipotence. Omnipotent. Okay, balikon ko. Natural attributes of God. Number 1, omniscience. Number 2, omnipotence. Number 3, omnipresence. Number 4, eternal. Number 5, unchangeable. Number 6, Trinity. Atuan ang isa-isahon Wednesday night. Atuan ang susihon ang natural attributes of God. Aron mailhan nato kung kinsa kini ug unsa kini nga Dios ang nagmugna sa langit ug sa kalibutan sa sinugdanan. Amen. Genesis chapter 1 verse 1, sa sinugdanan gimugna sa Dios ang langit ug ang kalibutan. Ato ang susihon ang kaning Dios nga nagmugna sa langit ug sa kalibutan. In the beginning, God. Ato ang susihon kining God. Ug kinsa kini, and I hope na ato aning masabtan, mailhan siya aron ang ato ang kasing-kasing aron kita mahigugma kaniya ug masabtan siya aron sa ato ang pag naatay aduna tay makabatong tagkahadlok diha kaniya ug tungod ana nga kahadlok ato ang i-obey ang iyahang kabubuton sa ato ang kinabuhi. And announcement di ay tomorrow night
si Pastor Brian Bascon magwali diri, no? So paminaw mo, balik gihapon mo paminaw tomorrow night, 7 to 8 p.m. Si Pastor Bascon, siya ang magwali tomorrow night. So naa gihapon kami diri ugma, no? Ugma sa gabi. Mag-uban gihapon mi. Kay nindot man gihapon na sa semana kita nagtuon ta sa Biblia Lunes hangtod Saturday. So nindot pod nga habang kita pod nagasusi sa pulong sa Ginoo, nagatuon sa pulong sa Ginoo, gina-explain unsay pasabot aning pulong sa Ginoo, nindot pod nga naay preaching. No, kay gikinahanglan nato ang mga kuan ba, mga pagbadlong, encouragement, ingon ana nga mga wali ba. So makadungag ka na o kadasig ka na to, pagkaon sa ato ang mga kalag, nga mabati nato nga gikinahanglan gyud nato ang ato ang espirituhanon nga bahin nga mapakaon gyud. So I hope and pray na kamo maminaw mo ugma 7 to 8 gihapon sa ato ang programa. So si Pastor Bascon magwali every Tuesday night and Friday night. Nindot kaayo na kay ma-feed gyud ang ato ang kalag kay na sa isa ka semana, no, kita nagtuon sa pulong sa Ginoo, na feed na tana na pag-preaching, no, night teaching na pag-preaching. Nya pagka Domingo simba pag yun, sarong di mga kuan, no. No, kuan kanang kung sa kuan pa ba nya kanang kinahanglan healthy nya ang masubraan baya pud ka healthy no, malnourished pud gyapon na, no. Pero wala pa man gihapon sobra sa ato kay ngano kulang pa man gihapon ang ato ang mga kahibalo dinha sa Ginoo. Gisugo baya kita, search the scripture, no, study to show thyself approved unto God. So gikinahanglan gyud nga ato ang tun-an ang pulong sa Dios, ug gikinahanglan pod nga naay magpakaon kanato sa tuang mga kalag. So salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa ato ang programa karong gabi una. Be there tomorrow night also. Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved in thine house. Choose life. Good night, everyone.